Si Peter Marshall po, before the US Senate, ay nanalangin po, prayer for freedom. Napakaganda po ng kanyang prayer. Ganito po ang kanyang panalangin. Panginoong Hesus, ikaw na siyang daan, ang katotohanan at ang buhay. Dinggin mo kami habang kami ay nananalangin para sa katotohanang magpapalaya sa lahat. Ituro mo sa amin na ang kalayaan ay hindi lamang dapat mahalin, kundi dapat ding isabuhay. Ang kalayaan ay napakahalaga para ilagay sa mga libro. Napakalaking halaga para itago. Tulungan mo kaming makita na ang aming kalayaan ay hindi ang karapatang gawin ang aming naisin, kundi ang pagkakataong gawin ang tama. Napakaganda po ng kanyang prayer. Maliwanag po mga kapatid na sa nabanggit na kalayaan, freedom, ay hindi ang karapatang gawin ang gusto natin o ang nais natin, kundi ang pagkakataong gawin ang tama. Magandang tingnan po natin ito habang tinatalakay natin, o maaring tayo po o hindi natin alam, baka sa pagtakbo ng ating buhay, paglakad sa pananampalataya, ay may segue pa rin sa atin na tayo ay naniniwala sa mga tradisyon ng tao o gawa ng tao o mga pamahiin. Alam naman natin, napakaraming pamahiin sa ating bansa. Alam natin, dahil sa ginawa ni Kristo sa krus, ng kamatayan niya sa krus, ay nakamit natin ang tunay na kalayaan. So, napalaya tayo sa lahat ng umaalipin sa atin. Kasalanan, tradisyon ng tao, pagkaalipin sa mga seremonya ng mga batas, sa lahat ng umaalipin na hindi po nakabatay sa natapos na ginawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo. Lagi nating titingnan o sasalaminin na ito bang aking gagawin? Tama ba ito? Nakabatay ba ito sa ginawa ni Kristo? So kaya sa ating pagtalakay, sa ating teksto ngayon, salaminin natin ang ating buhay, ang ating pamumuhay. Ano ba ang mga bagay na umaalipin sa atin upang mapalaya tayo sa pamamagitan ng kasapatan ni Kristo? Sa ating senaryo na pagtalakay sa aklat ng Kolosas, sufficient po si Christ, maliwanag yan. At napakaraming area na ating tinalakay sa ating topic. Ang Colossus chapter 2 po, verse 16 to 19, nagbababala po si Apostol Pablo sa mga mananampalataya laban po sa mga bulang guro na nagpapatupad ng mahigpit na legalismo, ascetisismo at mistisismo. So yun po ang babala ni Pablo laban dito. So hinihimok ni Pablo ang mga Kristiyano na ipamuhay ang kalayaan sa pamamagitan ng natapos na gawa ni Kristo sa krus. Ipamuhay. So pinapaalala sa mga taga-Kolosas at sa atin bilang mananampalataya na ang mga ritual sa relihiyon ay mga anino lamang. Samantalang si Jesus ang buhay at nagpapanatili ng tamang aral. Laging nakapokus kay Christ. Gaya ng prayer kanina ni Peter Marshall, siya ang daan, ang katotohanan at ang buhay. So wala nang iba. Sa konteksto, sa pangkasaysayan ng iglesia nga po sa Kolosas ay naharap sa isang maling aral, madalas na tinutukoy bilang heretic sa Kolosas. So ang maling turong ito ay isang mapanganib tulad po ng legalismo ng mga Hudyo. Ano po ito? Yung legalismo ng mga Hudyo. Pagigiit sa mahigpit na pagsunod sa mga batas, sa pagkain,
at mga pagdiriwang sa kalendaryo ng lumang tipan. So yan po ang legalismo ng mga Hudyo. Yung mysticismo at Gnosticism o Gnosticismo, ano po ang ibig sabihin nito? Nasisiyahan sa maling pagpapakumbaba at pagsamba sa mga anghel. Gaya na nabanggit ko, mayroong iglesia, sakop ng Quezon City, at that time, no, ako'y kasama sa association dito sa Novaliches, ay sinasamba nila ang angel. Nabanggit ko yan. So, kasama dito ang pagkahumaling sa mga hindi napatunayang pangitain at mga paranormal na karanasang espiritual. So yun po, isa rin po yung tinatawag na ascetismo, pagtataguyod ng matinding pagtanggi sa sarili. Kumbaga, nagkakaroon ng self-denial na pinipilit nila. So yan po ang mga ascetismo. So malupit na pagtrato sa katawan bilang isang landas tungo sa mas mataas na espiritual na kaliwanagan. So ito ang maling mga aral na kinaharap ng mga taga-Kolosas. At baka hindi natin namamalayan, baka tayo ay nadadali din ng ganitong aral. So, kaya mahalagang talakayin natin ito batay sa mga teksto na ating binasa. So mga kapatid, gaya ng aking nabanggit, kahit sa ating panahon, napakaraming paniniwala. Maraming pamahiin. Gaya na sinabi ko sa bansa natin. Pag may patay, lalo na pag may patay, ang daming mga pamahiin. So, mga kapatid, kung unawain natin, walang matibay na batayan sa Biblia ang mga bagay na yan. Pawang mga sabi-sabi ng matatanda. Aba, iho, maniwala ka sa matatanda, ay bata ka pa. Ganyan eh. Kaya lang, tayong mananampalataya, dapat suriin natin kung ito ay nakabatay sa salita ng Diyos. Isang napakagandang pakikipagpanayam ko do sa, may namatay po kasi sa aming kapitbahay, 36 years old, sa isang mekaniko, pero ang daming kwentuhan, nagpapakita daw, nagpaparamdam, ganyan, hanggang sa nagkaroon ako ng pagkakataon, kasi kilala nila akong pastor. Pastor, ano yung pananaw ninyo? Ouch! Tuwan-tuwa ako, di na ipaliwanag ko. Ganun po ba? So, magandang bagay na ipaliwanag natin kung ano sinasabi ng Biblia. Naniniwala sila sa mga panaginip. Alam natin ang panaginip ayon kay Haring Solomon ay bunga ng maraming alalahanin. So ang panaginip ginagamit that time nung nagre-reveal ang Diyos, nagpapahayag ang Diyos, ginagamit din po ang dream. Pero complete na po ang Bible, wag na tayong maniwala sa panaginip. Yan ay bunga ng ating mga iniisip, maraming alalahanin. Kaya sa umagang ito mga kapatid, patuloy nating talakayin yung the sufficiency of Jesus Christ sa area naman ng freedom through the finished work of Christ. Ang kasapatan ni Jesucristo, ang kalayaan sa pamamagitan ng natapos na gawa ni Kristo. So, ang ating summary na mensahe sa umagang ito para may giya sa ating pinag-uusapan, ang kalayaan ay mahalaga sa huling salita ng Panginoong Hesus bago siya nalagutan ng hininga sa krus ng Kalbaryo. Siguro familiar kayo, bago nalagutan ng hininga ang ating Panginoong Jesucristo, meron siyang binanggit. At maliwanag yan sa aklat ng Juan chapter 19 verse 30. When Jesus had received the sour wine, He said, "It is finished." Naalala ko yung dati naming pastor, ang kanyang tema nung ikasalay, "It is finished." Hindi ko na kailangan banggitin kung sinong pastor yon. So, yun po yung kanyang tema nung siya ikasal. It is finished. So, then it is finished and he bowed his head and gave up his spirit. Pagpapakita po, pagkumpleto ng misyon ni Jesus Christ.
Sa pamamagitan ng pagbigkas ni Jesucristo sa krus, ang salitang Griego na sinambit ay, natatandaan nyo, tetelestai. Ang ibig sabihin po, mga kapatid, binayaran ng buo. Complete payment, fulfillment. So mga kapatid, sa usapin ng freedom, sakop po ito. Bakit po? Maliwanag na binanggit ni Pablo sa Galatia chapter 5 verse 1. Anong banggit ni Pablo sa mga taga-Galatia? Sa kalayaan ay pinalaya tayo ni Kristo, magpakatatag nga kayo at huwag nang pasakop na muli sa pamatok ng pagkaalipin. So maliwanag po, sa ginawa ni Kristo sa cross, sakop lahat, sa lahat ng umaalipin sa atin, etc. Na binanggit ko kanina. May tatlo po tayong puntos na pag-uusapan. Una, ang ating kalayaan sa pamamagitan ng gawa ni Kristo. Verse 16 to 17a. Then ikalawa, our goal is unity in the body of Christ. Ang ating layunin ay pagkakaisa sa katawan ni Kristo. Mahalaga po yun. Sa usapin ng freedom. Marami nagtatalo tungkol sa freedom. Pero as a church, kailangan ng unity in the body of Christ. Verse 17b to 18. Then ikatlo, our spiritual growth comes from God. Ang ating spiritual na paglago ay nagmumula sa Diyos. Mahalaga po ang paglago. So, usapin ng kalayaan. So mga kapatid, our freedom through Christ's work. Ang sabi ng verse 16, pansinin niyo mga kapatid. Sabi sa verse 16 ng chapter 2, kaya't ang sino man ay huwag humatol sa inyo tungkol sa pagkain at inumin, o tungkol sa kapistahan o bagong buwan o mga araw ng Sabat. Then, verse 17a. Hagipin natin yung verse 17a. Na ang mga ito ay isang anino ng mga bagay na darating. So, yun po yung ating titingnan sa talata. Tinatalakay po dito ni Apostol Pablo ang isyu ng mga batas at paghihigpit sa pagkain o inumin. Na ito po ay laganap sa mga kaugaliang Hudyo. Para makita natin yon. So, sinaunang iglesia po, nagkaroon ng tension. Saan po nagkaroon ng tension? Sa pagitan po ng mga Kristiyanong Hudyo na sumusunod sa batas ni Moises. At ang mga hintil namang nanabagong loob na convert ay hindi sila sumusunod. Yun ang tension nila. So ngayon, binibigyan din ni Apostol Pablo na kay Kristo ang mga mananampalataya ay malaya na mula sa mga batas o ceremonial law na nagdidikta sa mga gawi sa pagkain o inumin. Malaya na. So para maging malinaw po sa atin, sa turo po ni Kristo, salaminin po natin. Yan ay binanggit na po sa Marcos chapter 7 verse 18 to 19. Pakinggan po ninyo. At sinabi niya sa kanila, kung gayon, kayo rin ba ay wala ring pangunawa? Ito po ay tungkol sa pagkain. Hindi ba ninyo nakikita na ang anumang bagay mula sa labas na pumapasok sa tao ay hindi nakapagpaparumi sa kanya? Yamang hindi ito pumapasok sa kanyang puso, kundi sa kanyang tiyan at itinatapon. So ano po ang pinapakita? Tayo mga Kristiyano kay Kristo, lahat ng pagkain ay nalinis na. Kaya bigyan niyo ako ng dinuguan, kakainin ko, samahan niyo ng puto. Masarap yan. So, isang malinaw pa rin po sa Biblia. Sumasalamin din po sa mas malawak na tema ng kalayaang Kristiyano na matatagpuan po saan? Sa Roma chapter 14 verse 17. Anong sabi po doon? Sapagkat ang kaharian ng Diyos ay hindi tungkol sa pagkain at pag-inom, kundi tungkol sa katuwiran, kapayapaan at kagalakan sa Espiritu. So maliwanag po, ang pagpasok sa kaharian ng Diyos ay hindi batay sa pagkain.
Kumbaga, kaya nga hindi na tayo dapat humatol tungkol sa mga pagkain. Binanggit niya ng 16 eh. Huwag kayong humatol sa mga kumakain o hindi kumakain. So mga kapatid, binanggit din po yung kapistahan. Mga kapistahan at tradisyon ng Hudyo. Ang tradisyon po sa kanila, ito po ay panahon ng pag-alaala at pagdiriwang ng pagliligtas ng Diyos sa kanyang bayan. Alam natin, niligtas ng Diyos ang kanyang bayan. Pero yung kanilang pagdiriwang ay pag-aalaala. So, sa isang banda, si Pablo naman po ay nagbababala laban sa mga legalistikong pagdiriwang ng mga kapistahan na ito. Bilang isang paraan, pagkamit ng katuwiran, yun naman ang malaking problema. So nagbababala si Pablo, binabalaan sila na iniisip nila, magdiwang kayo ng kapistahan para makamit nyo katuwiran. So taliwas na po yan sa Biblia. So kaya nagbigay po si Pablo ng babala. Ito po ay naaayon sa turo ni Pablo sa mga taga-Galasya, kung saan nagbababala po si Pablo laban sa pagbabalik sa mahina at miserabling mga simulain ng batas. Bakit po? Anong sabi ni Pablo sa mga taga-Galasya? Ito po ay nasiris natin, natalakay natin yan, pero gusto kong basahin sa inyo. Galasya chapter 4 verse 9 to 11. Ngunit ngayon, nakikilala na ninyo ang Diyos at mas mabuting kilala na kayo ng Diyos. Wow! Paano kayo muling babalik sa mahihina at walang kabuluhang mga panimalaing aral ng sanlibutan? Naibig ninyong muling maging alipin? Pinapahalagahan ninyo ang mga araw, buwan, panahon at taon. Dito, nangangamba si Pablo sa verse 11. Anong sabi niya? Natatakot ako na baka mawalang kabuluhan ang aking pagpapagal sa inyo. Alam natin, ang taga-Galasya, tumalikod sila sa grace ng Diyos eh. Naniwala sila sa mga ng mga Judaizer. So mga kapatid, dinidiin po natin ang katuparan ng kapistahan ay matatagpuan lamang sa ating Panginoong Jesucristo. Kaya po napalaya na tayo doon. Sufficient po si Christ. So nabanggit po ang bagong buwan. Alam niyo, yung bagong buwan sa kanila ay isang buwan ng pagdiriwang sa kalendaryo po ng mga Hudyo na siyang simula ng isang bagong buwan. Para maintindihan natin, kayo na lang ang bumasa, ito po ay panahon ng paghahandog at hain gaya ng nakabalangkas sa Numbers 28 verse 11 to 15. So kung babasahin po natin ito, yung mga talatang ito ay tungkol sa paghahandog ng mga hayop. At maliwanag sa aklat ng Hebro, tinupad na yun ni Christ. Wala nang pag-ahay ng hayop. So, ginagawa po niyan tuwing bagong buwan. So, sa konteksto ng mga taga-Galasya, o mga taga-Kolosas, tinutugunan po ni Pablo ang panggigipit mula sa ilang Kristiyanong Hudyo na panatilihin ang pagdiriwang na ito na hindi na dapat. Bakit po? Dinidiin natin ang mga kapistahan ng bagong buwan ay bahagi ng lumang tipan na ito po ay tumuturo sa bagong tipan na itinatag ni Jesucristo. Yun po ang maliwanag. So, nabanggit po ang Sabat sa ating talata. Verse 16. So, ang Sabat po ay isang linggong araw ng pamamahinga, isang araw ng pagsamba. So, at pagsamba na nakaugat sa salaysay ng doon sa creation, alam natin yan. Genesis chapter 2 verse 2 to 3. Ito rin po ay sinasaad sa Ten Commandments. Mababasa ninyo sa verse 8 hanggang 11. Yung 11, remember the Sabbath day. Bakit? Meron ng ginawa ang Diyos. Siya mismo nagpahinga. So, ito po ay isang tanda ng tipan sa pagitan ng Diyos at ng Israel. Sa bagong tipan po, muling binigyang kahulugan ni Jesus ang pag-unawa sa Sabat. Ano po, binibigyan din dito ang awa at ang kapakanan ng mga tao kaysa mahigpit na pagsunod.
Bakit po? May binanggit po nung panahon ng mga alagad ay naglalakay kasama ng Panginoong Hesus, namimitas ng ano ba yan? Trigo, di ba? Kung di ako nagkakamali. Anong sabi sa Marcos chapter 2 verse 27 to 28? At sinabi niya sa kanila, ang Sabat ay ginawa para sa tao. Hindi ang tao para sa Sabat. Kaya ang anak ng tao ay Panginoon maging ng Sabat. So dito po, pinapakita o pinapahiwatig ang isang direktang pahayag ng ating Panginoong Jesucristo na binibigyan din ang otoridad at kahalagahan ng kanyang mga salita. So sa konteksto po ng Marcos chapter 2, para maintindihan natin, kinakausap ni Jesus ang mga Pariseo na nagtatanong sa kilos o ginagawa ng kanyang mga disipulo sa panahon ng Sabat, that time. So yun po kinu-question. So, tinutuwid ng bahaging ito yung pahayag na pagpapaliwanag ng mga Pariseo na ginawang isang legalistikong pasanin ang Sabat. Mga kapatid, wag natin tingnan ang araw ng Sabat, araw ng kapahingan, ay kabigatan natin. So, sa panahong iyon, ang Panginoon Diyos, alam natin, maraming karagdagang tuntunin ang idinagdag sa pangingili ng Sabat na ginagawa itong mabigat na pamatok sa halip na isang araw ng pahinga. So, malaki pong problema. So, ano ba yung purpose ng Sabat? Magandang maintindihan natin the purpose of the Sabbath. Ang Sabbath po ay isang gift o kaloob mula sa Diyos na inilaan sa kapakinabangan ng tao para po sa kabutihan natin ito na nagbibigay ng kapahingan at espiritual na pagpapanibago. Alam nyo, itong Lord's Day na ating pagsamba, hindi nyo namamalayan, may mga time na tayo po ay nanghihina. May mga time na may pasanin tayo, pero nare-repress tayo para sa ating kabutihan ng araw ng pananambahan, natututo tayo at nagpapanibagong lakas tayo, mga kapatid. Hindi ito dapat maging isang legalistikong pasanin, kundi po sa panahon ng Sabat, pagpapahinga, ay magtuon tayo sa Diyos at magpahinga. Magpahinga saan? 6 na araw na trabaho. Ang Diyos ang nagsusustain sa atin ng lakas, mga bukasyon natin, common grace yan. Pero may binigay na araw para tayo magpahinga. Andiin natin, ang tagubilin ni Pablo dito po ay sumasalamin sa paniniwala na si Kristo ang katuparan ng pamamahinga ng Sabat. Gaya ng inilarawan sa Hebrew chapter 4 verse 9 to 10. Basahin na lang ninyo yan. Kung saan nakalaan po dito ang mga mananampalataya ay inaanyayahan na pumasok sa kapahingan ng Diyos sa pamagitan ng pananampalataya kay Kristo. So yun po, mga kapatid, sa verse 17a, nabanggit po yung anino, shadow. Ang terminong anino ay nagmumungkahay na ang kaugaliang ito ay hindi ang sukdulang realidad, kundi isang paglalarawan, pagdidescribe ng isang mas dakila, masigit po. Ano po ito? Sa kontekstong ito, inuulit sa Hebrew chapter 10 verse 1, kung saan ang kautusan ay inilalarawan bilang anino ng mabubuting bagay na darating. Hindi ang mga realidad mismo. Ang mga bagay na darating ay tumutukoy po sa katuparan ng mga anino na ito po ay nakatuon sa persona at gawa ni Jesucristo. Yun po. So ang mga mananampalataya po, mga kapatid, ay hindi nakatali sa mga seremonya ng batas ng lumang tipan. Lalo po ang ritual o seremonya ng mga batas. Malaya na po tayo dito. Ang punto natin, mga kapatid, tinupad na ni Kristo ang batas at ang ating katuwiran ay matatagpuan sa Kanya hindi sa pagsunod
sa anumang seremonya ng batas. Yun po binanggit sa ating talata, yung ating tinalakay na yon. Kaya ang challenge ko po, mga kapatid, unang challenge, tinatawag tayo upang magpaabot ng biyaya sa iba at huwag silang husgahan batay sa kanilang pagsunod o hindi pagsunod sa ilang mga araw o mga batas sa pagkain. So wag po. Tayong mga mananampalatay naway makita sa atin ang liwanag ng biyaya ng Diyos na hindi tayo alipin ng seremonya ng mga batas ng lumang tipan. Tayo ay ganap na malaya na sa pamamagitan ng ginawa ni Kristo sa krus. Malaya na po tayo. It is finished. Fulfillment na po ang ginawa yung kamatayan ni Kristo. Sakop lahat ng umaalipin sa atin. At sabi ni Matthew Henry, huwag mong hayaang ipataw sa iyo ng sinuman ang mga bagay na yan, sapagkat hindi ito ipinataw ng Diyos. Kung pinalaya ka na ng Diyos, huwag ka nang muling magpa sa ilalim sa pamatok ng pagkaalipin. Kaya tayo mga kapatid, huwag na tayong maniwala sa mga ritual o mga pamahiin ng matatanda, lalo't binabanggit ko at inuulit, walang matibay na batayan sa salita ng Diyos. So yun po, ang una, our freedom sa ginawa ni Kristo. Pangalawa po, ang ating layunin ay pagkakaisa sa katawan. Bakit po? Binanggit po sa verse 17b hanggang 19a. Basahin ko po, mabilis. Sabi sa verse 17b, ngunit ang katawan ay kay Kristo. Huwag ninyong hayaan na agawan kayo ng gantimpala sa pamamagitan ng kusang pagpapakababa at pagsamba sa mga anghel na pinanghahawakan ang mga bagay na kanyang nakita na nagyayabang ng walang dahilan sa pamamagitan ng kanyang makalamang pag-iisip. 19a, at hindi kumakapit sa ulo na sa kanya'y ang buong katawan na tinutustusan at pagsasanib sa pamamagitan ng mga kasukasuan at mga litid. So mga kapatid, ang katawan po dito ay sumisimbolo sa diwa o realidad na kabaliktaran ng anino. So, sa kontekstong ito, mga kapatid, ang katawan ay kay Kristo mismo, na siyang tumutupad sa kutusan at sa mga propeta. So, maliwanag po sa Matthew chapter 5 verse 17, huwag ninyong isipin na ako'y naparito upang pawalang bisa ang kautusan o ang mga propeta. Ako'y naparito hindi upang pawalang bisa, kundi upang ganapin. So para maging malinaw, dito po tinatalakay ni Jesus ang isang posibleng hindi pagkakaunawa sa kanyang mga tagapakinig. Hindi naintindihan ng kanyang mga tagapakinig. So, ang kautusan po dito ay tumutukoy sa Torah. Ano po yung Torah? Ang unang 5 aklat ng lumang tipan na naglalaman ng mga utos na ibinigay kay Moises. So mga kapatid, yung binanggit na saklaw naman ng mga propeta, ang mga sinulat ng mga propeta na naghatid ng mga mensahe ng Diyos sa Israel. So yun po, ang papel ng Torah at saka ng mga propeta. So, binibigyan din po ng ating Panginoong Jesucristo na ang kanyang misyon ay hindi buwagin ito o pawalang bisa ang mga sagradong tekstong ito. So, ano po, ang paglalarawan ng anino at katawan ay naglalarawan ng bagamat mahalaga ang batas ng lumang tipan, hindi ang mga ito ang pangwakas na layunin. Salip, tinuturo nila si Kristo na siyang katuparan ng plano ng Diyos na pagtubos. Si Christ po, ang plano ng pagtubos. Ito po ay naayon sa mas malawak na salaysay ng Biblia, kung saan
Si Kristo po ay nakikita bilang kasukdulan ng mga pangako ng Diyos, kaya nang makikita po ito sa mga sipi tulad ng John chapter 1 verse 14 kung saan ang salita ay naging laman. So, binibigyan pansin po ang kasapatan ni Kristo na dinidiin po na ang mga mananampalataya ay ganap na sa Kanya. Natalakay natin yan, verse 10 ng chapter 2 ng Kolosas. So, at makikita natin, hindi kailangang sumunod sa mga lumang batas ng seremonya. Yan ang i-identify natin. Yung mga ceremonial law, yun po ang hindi natin dapat sundin upang makamit ang katuwiran. So, hindi po. Ang misyon ni Jesus ay hindi ang itapon ang kautusan, kundi ganapin ang layunin nito. Siya po yung fulfillment. So, siya yung kumakatawan sa sakdulang layunin ng kautusan at tinutupad ang mga pangako nito. So mga kapatid, ang buhay at gawain ni Jesus ay ang kasukdulan ng mga propesiya sa lumang tipan na nagpapatibay po sa kanyang pagkakilanlan bilang Misaya at ang pagpapatuloy ng plano ng Diyos na pagtubos. So yun po, tuloy-tuloy. From Old Testament, may plano siyang pagtubos. Ang turong ito ay mahalaga para sa unang iglesia na siyang nagpapahayag sa paglipat mula sa lumang tipan patungo sa bagong tipan na itinatag sa pamamagitan po ni Jesucristo. Sumaliwanag po at nabanggit ng ating talata sa verse 8, mag-ingat laban sa huwad na pagpapakumbaba. Tingnan natin ito. Ang tunay na pagpapakumbaba po ay nakaugat kay Kristo. Hindi po sa mga gawaing ipinataw ng sarili o ng ascetisismo. So, suriin po natin, ano ba yung ating motivation? Tiyaking naayon ng mga ito sa Ebanghelyo. So, tingnan po natin yan. So, nabanggit po sa verse 18, tanggihan ang pagsamba sa mga anghel. Kaya nang nabanggit ko, mayroon pong gumagawa niyan. Ang pagsamba po ay para lamang sa Diyos. Walang ibang dapat sambahin kundi ang Diyos sa pamamagitan ni Kristo. Unawain ang papel ng mga angel sa Biblia. Alam naman natin yung papel ng angel sa Biblia. At iwasang itaas sila sa isang lugar ng pagsamba. Maraming tao na inaangat ang angel. So, mga kapatid, ayon pa rin naman sa verse 19a, binibigyan din dito ang kahalagahan ni Kristo bilang ulo ng iglesia, isang metapora na ginamit upang ilarawan ang kanyang otoridad at pagiging sentro. Makikita naman natin yan sa Ephesians chapter 1, verse 22 to 23. So, pag sinabing buong katawan, ito po ay tumutukoy sa iglesia, ang sama-samang katawan ng mga mananampalataya. Kasi binanggit natin, mahalaga po yung unity in the body of Christ. So, ang paglarawang ito ay naayon po sa iba pang mga sulat ni Pablo, tulad po ng 1 Corinthians chapter 12, verse 12 to 27, kung saan inilalarawan niya ang iglesia bilang isang katawan na may maraming bahagi. Tayo po. Kaya nga, ang lagi kong pinagpipray sa atin, tayong mga mananampalataya, lahat ng manggagawa, lahat ng mga nakipagtipan sa iglesia, mga miyembro, lahat kayo ay bahagi ng katawan ni Kristo. Lahat ng mananampalataya. At mayroong sangkap. Mayroon tayong sangkap at nagkakaisa. Ganun po ang iglesia, hindi nag-aaway. Saan ba kayo nakatalang aawayin ng kamay ang kanyang bibig? Wala po. Saan kayo nakatalang pag lumakad ang paiiwanan ng kanyang katawan? Manananggal po yun. Meaning, paggalaw ng ating bahaging katawan, ganito pinipicture, nagtutulungan. Complement each other. So yan po.
Ang pagkakaisang ito sa ilalim ni Kristo ay nagbibigay din ng kahalagahan ng papel ng bawat miyembro at pagtutulungan ng mga mananampalataya. Kung paano ang katawan ay sinusuportahan at pinagtagpi-tagpi ang mga mananampalataya ay dapat magtulungan sa pagkakaisa na nagtutulungan sa pananampalataya at pag-ibig. Hindi ang pagtatalo sa kalayaan o paghuhusga sa mga kapatid. Tiningnan natin yung mga ibig sabihin ng talata. Kasi para magkaroon tayo ng unity, hindi dapat pagtalunan. Dahil basta ako sumasamba sa angel, bahala ka. Basta ako sa Diyos. Di basta ako, nagdiriwang ako ng bagong buwan. Hindi po dapat ganun. Ito yung pinapakita ni Pablo sa taga-Kolosas. Kaya nabanggit yung unity in the body of Christ. Dahil ang katawan ay kay Kristo. Siya yung ulo. So mga kapatid, ang punto natin, panatilihing nakatayo kay Kristo na siyang pundasyon ng pagkakaisa. Tumuon sa kasapatan ni Kristo at sa kanyang gawa sa krus. Huwag maimpluwensyahan sa mga turong nagdaragdag o nagpapabawas sa Ebanghelyo. Complete ang Ebanghelyo, kamatayan at muling pagkabuhay ni Kristo. Bago siya nalagutan ng hininga, naganap na. Sana kumintal sa ating isipan yun. Sakop ang lahat. Sa ating pinag-uusapan, lahat ng umaalipin sa atin. Alipin ka ng sarili mo, papalayain ka dyan. Kapag nakilala mo si Kristo. Kaya sino mang nandito na kinakausap ko na wala pa siyang tunay na relasyon kay Kristo, maaring ang daming umaalipin sa iyo. Una na, sarili mo. Una na, yung mga bagay na umaalipin sa iyo, maaring bisyo. Katulad nung araw ako, alipin ako ng bisyo. Pero kailangan mong makilala si Kristo. Tinapos na ni Kristo sa krus ng Kalbaryo. Siya'y namatay at muling nabuhay. Ang kanyang kamatayan ay pagtubos para mapalaya ka ng banal na dugo ni Kristo. Kaya inaanyayahan kita na kung hindi ka pa nagkakaroon, kung ako'y may kinakausap dito na wala pa talaga sa Panginoon, lumapit ka kay Kristo. Kasi maaaring iniisip mo, lagi mong hinahanap ang gusto ng sarili mo, yung kalayawan, lagi ang gusto mo ang masunod. Ako isim. Laging sarili ang nangingibabaw. Mapapalaya ka dyan kapag nakilala mo si Kristo. Kaya lumapit ka kay Kristo. Pangatlo po, aside doon yung ating freedom sa gawa ni Kristo at yung ating unity in the body of Christ, kailangan natin ng paglago. Anong sabi sa verse 19, huling bahagi? Kaputol lang yung huling bahagi ng verse 19. Yung verse 19b ay lumalago ng paglago mula sa Diyos. Wow! Our spiritual growth comes from God, hindi sa ating sarili. Napalaya tayo ni Kristo sa gawa sa krus. Tayo iba-iba ang ating kinalakihan, iba-iba yung ating upbringing, iba-iba ang ating ugali. Ang hirap nung pagtagpuin, ang hirap na magkaroon ng unity. But the grace of God, sa gawa ni Kristo, nagkakaisa tayo sa church. Yun ang dapat. Pero kailangan nating lumago. At ang paglago ay hindi galing sa atin. Maliwanag sa ating talata, dinidin ni Apostol Pablo, ang paglago ay nagmumula sa Diyos. Siya ang nagpadala ng tagapagligtas. Siya ang tumubos sa atin. Siya ang nagbigay ng pag-asa sa atin. Siya ang nagbigay ng maraming kaparaanan para tayo matuto. At siya pa rin na nagpapalago. So mga kapatid,
Sinabi sa teksto na ang katawan ay lumalago na may paglagong nagmumula sa Diyos. Binibigyan din ng mga Puritan, tulad po ni Matthew Henry at Thomas Manton, na ang spiritual daw na pagkain, lakas at pagpapabanal ay ganap na gawain ng banal na espiritu. So malinaw na direktang dumadaloy mula kay Kristo patungo sa mananampalataya. Wow! Kapag ikaw ay tunay na nakakilala, lalago ka. Hahanapin mo talaga ang salita ng Diyos paglago. Ano pa ang sabi nila? Ang mga mananampalataya dapat kumapit na mahigpit kay Kristo. Ibig sabihin ay dapat silang kumapit sa Kanya lamang para sa kanilang pagpapawalang sala at patuloy na pagpapabanal sa halip na umasa sa kanilang sariling mga pamamaraan ng pagpapakahirap o pagpapahirap. Wow! Tama po silang mga Puritan. So binibigyan pansin dito ang banal na soberanya sa paglago at ang maturidad ng iglesia. Hindi ka magiging mature dahil sa pastor. Ang mga pastor, kasangkapan lang kami. Pinagkatiwalaan at meron kaming malaking pananagutan sa kaluluwa ninyo. Hebrew chapter 13 verse 17, kung di ako nagkakamali. Mananagot kami sa kaluluwa ninyo. Pero ang paglago ay nagmumula sa Diyos, kasangkapan lamang kami. So, maliwanag yan sa turo ni Pablo sa taga-Korinto. 1 Corinthians chapter 3 verse 6 to 7. Pakinggan ninyo. Ako ang nagtanim, si Apollos ang nagdilig, ngunit ang Diyos ang nagbigay ng paglago. Verse 7, kaya't hindi mahalaga ang nagtatanim. O, sa pera kami. Hindi naman ibig sabihin, wala talagang halaga. Pero pinapakita ng salita ng Diyos, kasangkapan lang. Ano sabi? Kaya't hindi mahalaga ang nagtanim o nagdidilig, kundi ang Diyos na nagbibigay ng paglago. So maliwanag sa ating talata, ang paglago ay nagmumula sa Diyos. Kaya mapalad ka kung lumalalim ka sa salita ng Diyos, hindi dahil sa iyo. Gawa yun ng Diyos. Dito kung saan kinikilala ni Pablo na bagamat kasangkot ang pagsisikap ng tao, sa huli po ay ang Diyos ang nagbibigay ng paglago. Maliwanag yan sa turo ni Pablo sa taga-Pilipos. Ang Diyos ang naglalagay ng desire sa atin para magawa natin ang kanyang kalooban. Ang sabi ng verse 12 ng chapter 4, I think, chapter 4 ba o chapter 2, verse 12. Ama, work out your own salvation na may panginginig at takot. Verse 13, sapagkat ang Diyos ang gumagawa, naglalagay ng pagnanasa sa puso natin para magawa natin ang kanyang kalooban. Ito kalooban ng Diyos na nandito kayo. Sumasamba sa kanyang pangalan. Sama-sama tayo nag-aaral sa salita ng Diyos. Kaluguran ito sa Diyos. Pagluwalhati ito sa Diyos. Ang mga kaparaanan ng biyaya ng Diyos ay binigay sa iglesia o sa mga mananampalataya. Tulad natin upang gampanan o gawin ang mga ito. Subalit Diyos pa rin ang magpapalago nito sa atin. Mag-effort din tayo. Kasi sinasabi ng Biblia eh. Kasama ng ating responsibilidad at biyaya ng Diyos ang magsusustain sa atin. Alam natin ang mga kaparaanan ng biyaya ng Diyos. Sulit po ito sa atin. Sa ating paglago sa espiritual. Sulit po yan. Ang problema nga lang, yes, aminado tayo, mahina tayo, kasama na ako doon. Minsan napapabayaan natin yung kaparaanan ng biyaya. Tulad po ng pagbabasa at meditation ng word. Sige nga, ang Diyos ang nakakadinig. Evaluate nga natin ang ating reading. Pagbabasa ng Biblia o meditation. Madali magbasa pero yung meditation, baka wala.
Kailangan po yun. Kaparanan ng biyaya yun. Prayer. Kumusta ang prayer natin? Pastor, pagod na ako maghapon. Matutulog na lang ako. Pagising sa umaga, sinananay, naku po, magluluto pa, inindin ko pa ang mga pagpasok na aking mga anak, hindi na ako makakapanalangin. Realidad yan ang buhay. But, wag natin pabayaan. Fellowship. Pag may panawagan ng iglesia, may pagtitipon, sama-sama tayo. Mahalaga po ang pagtitipon ng mga banal. Pag nagtipon ng mga banal, anong kay ganda na ang mga magkakapatid ay nagkakaisa. Lord Supper. Kaya nga challenge ko po yung mga candidate para sa membership. Isama ko na ito. Ang Biblia ay nagtuturo, i-acknowledge natin ang katawan ng Panginoon. Kung ikaw ay mananampalataya, i-desire mo. I-desire mo na ma-include ka sa body. Kasi para yung mga, hindi naman after ka doon sa benefit, pero kailangan mong gawin yon. Kasi kaparaanan nyo ng biyaya yung Lord Supper. Pag pira-piraso ng tinapay. Mga kapatid, i-desire natin yon. Also yung our worshiping our God every Sunday. Wag po nating pababayaan yan. So ang paglugong ito ay hindi lamang dumami tayo sa bilang, especially yung paglago sa spiritual, mahalaga yun. So, na ito po ay sumasalamin sa mas malalim na maturidad o maturity at pag-unawa sa kalooban ng Diyos. Yun ang sinasabi ni Pablo sa taga-Roma. Huwag kayong makipamatok sa takbo ng mundong ito. Mag-iba na kayo ng pag-iisip, unawain kung alin ang mabuti at ganap na kalooban ng Diyos. Pasok dito ang kaparaanan ng biyaya na akin nabanggit. Gawin po natin yon, mga kapatid. Dito inaanyayahan ng mga mananampalataya o tayo na umaasa lamang sa kanyang kapangyarihan sa halip na sa karunungan at pagsisikap ng tao. Hindi sa karunungan natin, sa pagsisikap natin, kundi sa Diyos. Yun ang sinabi na ating talata eh. Ang katawan ay lumalago, nagmumula sa Diyos. Ang tunay na paglago sa buhay Kristiyano ay bunga ng gawa ng Diyos sa atin. Nabiyayaan na tayo ng kaligtasan, dapat tayong umasa sa Kanya upang pangalagaan at paunlarin ang ating pananampalataya. Sabi ni Peter, tustusan ninyo ang inyong pananampalataya na napag-aralan na natin yung gift na faith ay the same faith ng mga apostol. Pero kailangang lumago po tayo dito. So, binibigyan din dito ang banal na papel sa espiritual na paglago at soberanya ng Diyos sa proseso ng ating kaligtasan. Kaya nga sabi ni Pablo sa taga-Pilis, binanggit ko kanina, work out your own salvation. Hindi ka mag-workout para maligtas ka, kundi as a saved sinner, dapat lumago ka. I-work out mo. Bagamat kinakailangan ng pagsisikap natin, ang Diyos mismo ang siyang pagbibigay ng paglago. So, dapat itong humantong sa isang postura ng prayer, pagtitiwala, kinikilala ang ating pagsisikap ay magbubunga lamang sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos. So ang paglago sa iglesia at mga individual na mananampalataya ay iniuugnay sa kapangyarihan at biyaya ng Diyos. Grace lang ng Diyos yan, mga kapatid. Ito po ay naayon sa turo ng bagong tipan na ang spiritual na paglago ay isang gawain ng banal na espiritu. Pag ikaw ay lumalago sa Word of God, puspos ka ng banal na espiritu. Ang kapuspusan ng banal na espiritu hindi yung pagtayo ng balahibo. Hindi yung malakas ang hallelujah mo. Ang kapuspusan ng banal na espiritu ay pagbabago ng ating buhay. Galatia chapter 5 verse 22 to 23. Fruit of the Holy Spirit. Pagbabago ng buhay.
Alam nyo, malinaw na binanggit ni Pablo sa taga Pilipos, Pilipos 1:6. Kantahin namin yan nung araw. He who began a good works in you. Hindi ang sayawan namin nun. Pero hindi namin naintindihan. Yung inumpisahang mabuting gawa ng Diyos, which is yung salvation, tatapusin niya. Hindi tayo ang tatapos. Si Christ ang tatapos hanggang sa pagbalik niya. Bakit? Siya ang author and finisher of our faith. So, ang punto natin, ang paglago ng isang mananampalataya ay malaking biyaya sa pamagitan ni Kristo. Biyaya po yun sa atin. Ang sarap makausap ang mga Kristiyanong malalago. Hindi sila yung mga pusong mamon. Sila yung mga matatatag sa likod ng maraming problema sa buhay. Nakatayo pa rin. Sabi ni Matthew Henry about growth of believers. Ang katawan ni Kristo ay isang lumalagong katawan. Ito ay lumalago kasabay ng paglago sa Diyos. Ang bagong tao ay lumalago at ang kalikasan ng biyaya ay ang lumago. Kung saan walang aksidenteng hadlang. Kasabay ng paglago sa Diyos, kasabay ng paglago ng biyaya na mula sa Diyos bilang may akda nito. Sana nakita natin yun, yung tatlong bagay na yun. Our freedom sa gawa ni Kristo. Gawa lang ni Kristo. Yung ating unity in the body of Christ, kay Kristo pa rin yan. Then yung paglago ay sa Diyos sa pamagitan ni Kristo. Sa ating pagtatapos, mga kapatid, panghawakan nating matibay na tayo ay ganap na malaya na sa pamamagitan ng gawa ni Kristo sa krus, kilalanin ang kahalagahan ng bawat miyembro bilang katawan ni Kristo na manatili ang pagkakaisa. At saka yung pag-ibig, patuloy na lumago sa espiritual na aspeto na ang Diyos lamang ang pagmumula ng paglago. Kaya nga, mga kapatid, linangin natin, i-cultivate natin ang isang espiritual na kaisipan. Ano ang napipid sa utak natin? Ang daming pollution sa labas. Ang mundo ay polluted na sa mga kaguluhan. Pero dapat mapollute tayo ng salita ng Diyos. I-cultivate natin. Paunlarin natin ang isang kaisipang nakaugat sa Espiritu, hindi sa makamundong pag-iisip. Hanapin natin ang karunungan at pangunawa sa pamamagitan ng panalangin at pag-aaral ng banal na kasulatan. Babala po, magbantay laban sa mga maling turo. Napakaraming ngayon, sa media, ang dami ng mga maling aral. Maging mapagmatsyag laban sa mga turong nakakabawas sa katastasang kapangyarihan ni Kristo. Manatiling nakaugat sa katotohanan ng Ebanghelyo. Muli po, challenge ko, mga wala pa sa Panginoon, makilala mo si Kristo. Maliwanag sa Biblia, ang Panginoong Jesucristo ay nag-aanyaya. Gaya ng binabanggit ko every Sunday, maaaring ikaw ay pagal na sa buhay. Nag-aanyaya siya. Lumapit ka sa Kanya at ikaw ay Kanyang pagpapahingahin. Hindi mabigat ang Kanyang pamatok, magaan lang. Sumampalataya ka sa Panginoong Hesus. Gaya ng aking nabanggit kanina, maaaring ikaw ay maraming umaalipin sa iyo. Palalayain ka ni Kristo para maging masaya ang buhay mo. Alam nyo, lagi ko pong sinasabi, kung tumataya ka ng loto, lagi kang talo. Pero kay Kristo, lagi kang panalo. Pag nakilala mo siya. So, hindi ko pinopromote ng loto, ha. Huwag kayong tataya. Chances yan, eh. Ang tatamaan, pag kayo tumataya ng mga wedding, loto, ang tatamaan dyan, faith nyo. So, mga kapatid, pagpalain tayo ng Diyos sa Kanyang kapurihan at kalwalhatian. Tayo po ay manalangin. Ama, salamat po sa umagang ito
na pinagkaloob niyo sa amin. Purihin po kayo. Nawa po sa aming natalakay tungkol sa kalayaan, anumang umaalipin sa amin, nawa po sa aming pagsampalataya sa Panginoong Hesus o sa aming malalim na pagkakilala sa Kanya bilang mananampalataya mo, mas lalo naming naintindihan ang tunay na kalayaan. Pagpalain niyo po ang aking mga kapatid na nandito. Nawa po, mas lalo nilang mitiin na kami ay lumago sa pananampalataya sa inyo. Marami pong salamat. Sa iyo po ang kapurihan at karangalan. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.